Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay ng Salita TV. So ngayon pag-uusapan natin ay ang San Benito. Kasi maraming mga kabubuhan na mga aral ang mga okultista na ginagawa o tinuturo with regards to San Benito na medalyon. At ang nangyayari doon, naliligaw yung mga tao. Ang ginagamit nilang mga orasyon ay galing sa mga okultista at hindi na galing sa simbahan. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo ko lang mag-go aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So kung natin patagalin, magpatuloy na tayo. Mga migs, ang San Benito po ay totoong mabisa. Pero, may pero. Pwede yang talunin ng mga demonyo at mga elemento kung ang gamit mong dasal ay corrupted na. Matagal ko na yan sinasabi sa inyo na ang San Benito, ang nag-invento niyan, ang gumawa niyan ay ang simbahan. Mga monghe po. Tapos, nakarating na yan dito sa Pilipinas. Ang problema, itong mga okultista na to, yung puder o yung dasal, pinalitan nila. So, discuss natin yan dati yung meron ng imok, gidok, dok, ganon. So, mali po yon. Hindi na yung patungkol kay San Benito. Meron ng mga pangalan ng mga elemento. Sa Infinito Dios yon. Ito pa. So, kung hindi na si San Benito ang nagbibigay ng kapangyarihan at si Jesus Christ, hindi na rin siya nagbigay ng kapangyarihan sa San Benito nyo, so, hanggang saan lang kapangyarihan yan? Ang mga fallen angel po ay hierarchy. So, pag nakatapat yung San Benito nyo ng ka-level niya or mas mataas pa na hierarchy sa ginagamit yun ng mga salita, ibig sabihin, talo kayo. So, kung magdadasal kayo o magpupuder kayo sa San Benito, ay ang pinapatungkulan si San Benito, si Jesus Christ, Holy Spirit, at ang God the Father. Gamitin nyo yung dasal na galing sa simbahan. Kasi simbahan naman talaga ang gumawa ng San Benito. So paano na nangyari na mas marunong pa itong mga okultista kaysa sa taga-simbahan? Na hindi naman sila ang gumawa. Ganito ang nangyari dyan. Bawat letra po kasi ng San Benito sa harap, may meaning, may basag, may kahulugan. So itong mga bugok na to, nung nabasa nila yung Pax, ibig sabihin ay peace, akala nila meron niyang basag. So ito yung sinabi ng isa. Tulad ng comment ng taong ito. Kung makikinig kayo dito, maliligaw talaga kayo. Basahin nyo dyan sa Pax. Binigyan niya ng basag ang bawat letra. At nasingit na ang Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Hindi po yan. Kasi ang Sator Arepo Tenet Opera Rotas, Griego yan. Galing yan sa Griego na palindrome. Mga Greek yan. Sila ang gumawa niyan. Hindi yan kasali sa San Benito. Actually, mali yung sinabi niya . Yung padre lang ang tama doon. Yung adkodum, mali yun. Akdodum yun. Kasi nag-aaral ako ng occult dati . Alam ko yan. Akdodum, pamarusa yan . Pamarusa yan sa mga sasamang espiritu. Pero hindi yan galing kay Yeshua. Kasi ganito yung kwento dyan. Kung gaano kasakit yung dinanas ni Yeshua, ni Jesus, sa pagpapahirap sa kanya bago siya pako sa krus, ganun din ang maranasan ng espiritu o ng taong pinasampaan mo. Ganun yan. At saka yung sa letter X, mali yung sa kanya kasi ang tama dyan is kusok-sumoks. Yung iba, ang basa nila dyan, sukumuks, mali yun. Kasi sa occult talaga, kusok-sumoks yan. Katulad yan ng ox, letter K yan. Ang ibig sabihin po ng salita na yon ay bulong. So akala kasi ng mga taong to na ang Latin ay makapangyarihan. Sagrado. Hindi po, salita lang yan ang Latin. Ang Latin po ay simpleng language lamang. Ang talagang nagpapaandar sa mga orasyon ay yung mga pangalan ng mga deity. Pangalan ng mga elemento na isiningit. Alam niyo na yan. Yung si LM, yung 3 M, yung 2 M. Diba? Titulo niya yan. Pati na yung babae na infinita, LM din yon. Yung iba, mali yung sa kanila kasi letter A daw.
Kung maniniwala kayo sa taong yon at gagamitin nyo ito, ang magiging kahulugan niyan ay ang pamarusa na bulong ni Padre. Ang salita na pax po, ay ibig sabihin niyan ay peace, kapayapaan. Napakasagrado po niyan. Huwag nyong babuyin, huwag nyong lagyan ng dasal ng Padre, Akdudum, Kusuk-Sumuk. Kalukuhan yan. Ang pax po, bakit sagrado? Kasi simbolo yan ng resurrection, umuling pagkabuhay ni Jesus, ni Kristo, ni Yeshua. Simbolo yan. Kasi nung nagpakita siya sa kanyang mga tagasunod, una niyang sinasabi ay, peace be with you. Napaka-importante niyan. Hindi yan pwede lagyan ng basag. Kasi ang pinupunto dyan ay yung laman ng puso mo. Kapayapaan ang laman ng puso mo. So, peace be with you. Ibig sabihin, high vibration ka na. Taas yung vibes mo. Hindi ka negative entity. It's because unang salita mo pa lang ay kapayapaan na. Pag nilagyan mo yan ng basag, bawat letra may meaning na. Iba ng kahulugan, hindi na kapayapaan. May pamarusa na, di ba? Kasi yung sa letter A niya, pamarusa yung meaning. So, paano pa naging kapayapaan yan? So, corrupted na ang ganyang aral. Yan yung aral ng mga kabubuhan. Yan yung aral ng mga bugok. Kabubuhan na aral ng San Benito. Huwag nyong gawin yan. Huwag nyong gawin yan. Masisira ang buhay nyo. Sasabihin ko sa inyo, ang totoong aral ng San Benito ay yung dasal niya na galing sa simbahan. Kwento ko sa inyo may bumili sa akin ng Leklay Taga-Aklan. Pero meron na siyang San Benito. Gamit niya na dasal ay yung Salum Mundi, yung may mga pangalan ng mga elementals. So anong nangyari? Feeling niya para siyang sabog, para siyang parating lasing kahit hindi naman siya umiinom. So ganoon yung feeling niya. Parang may nakasampa sa kanya. Pero nung ginamit niya yung dasal na galing sa simbahan, gumaan yung pakiramdam niya, naging klaro yung isip niya, naging relax siya, at mas napapaganda niya yung araw niya. Kasi nakakapag-isip siya ng maayos. So ganun yan. May epekto yan. Marahil sa ibang tao, sa mga okultista, is sanay na silang sampaan ng mga masasamang entity or negative entity. Kasi ugali na nila yan, sikreto lang. Kasi yung mga tao, hindi naman pinapakita talaga sa social media yung totoong ugali nila. Kung gusto nyo talagang malaman ang totoong aral ng San Benito, makipag-usap kayo sa mga exorcist priests o di kaya sa mga Benedictine monks. Kasi sila talaga ang tunay na may alam dyan. Hindi yung mga okultista. Kasi yung mga okultista, nakikisabay lang ito sa uso. Kasi noong mga panahon ng mga antingero, panahon ng pananakop ng mga Hapon, marami ng mga buhay na salita na kumalat. Yung iba doon ay galing sa mga espiritu. Sa panaginip ibinigay. Pero ang tanong, yung espiritu na nagbigay sa iyo ng orasyon sa panaginip, galing ba sa Diyos yon? Paano mo mapapatunayan na galing yun sa Diyos? Kasi marami nang nag-claim dito, marami nang nagmamayabang na nakausap na daw nila ang Diyos, pero walang makapagpatunay na sumagot ba sa kanila yung Diyos na literal. Kung sumagot ba sa kanila ng verbal. Wala nga makakapagpababa ng Diyos nila para kausapin ko eh. Nasa higher realm na si Yeshua at ang Ama. Iniwanan nila tayo ng aral para makapag-connecta sa Kanya. Pero paano tayo makakapag-connecta sa Kanya kung yung ginagawa natin ay puro kabubuhan? Yung mga usal-usal na yan. Ang totoong aral, magpataas ka ng vibration mo. Gumawa ka ng mabuti para yung aura mo maging magaan. Pag magaan yung aura mo, nakakapag-connect ka sa kanila. At syempre, sanayin mo ang sarili mo sa meditation. Kasi pag meditate kasi, isa yang paraan to connect to the higher realm. Iba ang meditation kaysa sa worshiping. Ang worshiping kasi, dasal ka lang, dasal ka lang, dasal, ganon. Hindi mo alam, yung dinadasal mo, hindi na pala galing sa puso. Memorya mo lang. Kayo, nagdadasal kayo, naiintindihan nyo ba yung mga Latin nyo? Hindi ba? Intindihan nyo? Hindi. It's because, memorya lang yan. Memory na dasal. Iba yung memory na dasal eh. Memory na dasal. Minimorize mo lang yan sa papel, inusal mo.
Hindi mo alam yung kahulugan. So, paano na yan? Totoong dasal na ba yan o hindi? Hindi yan totoo. Kasi minimorya mo lang. Hindi mo alam yung kahulugan. Hindi galing sa puso. Utak lang yan. Ang ganyang estilo ng dasal ay parating sinasakyan yan ng mga demonyo. So, akala mo kapangyarihan mo galing na sa Diyos. Yun pala, sinakyan lang ng demonyo. Kasi hindi galing sa puso mo ang dasal. Kasi hindi mo naiintindihan yung mga Latin mo. Minimorya mo lang. Ang totoong dasal, naiintindihan mo. Kasi nagpapadala ka ng mensahe. Mag-meditate ka muna. Pag meditate mo, kapag taas ka ng vibration, ipadala mo na ang mensahe mo na galing sa puso. Yan yung totoong dasal. Pero sa nag-comment ng ganon, salamat pa rin sir. Kasi dahil sa'yo, may naisip akong bagong content. Kaya ituloy mo lang yan. Lapag ka ng mga aral mo dyan sa comment section, tapos sasagutin ko. Tsaka ito pa, yung may ibang sasabi na alam doon nila ang tunay na aral ng San Benito. Sila daw ang mas bihasa. Ito yung sabihin ko sa inyo. Kung alam nyo ang tunay na aral na yan, isuot nyo San Benito nyo. Magpabaril kayo. Pabaril kayo sa ulo. Huwag yung mga baril na sa mga kakilala nyo lang kasi bugos yun. Pwede yung dayain. Sabihin nyo lang, kung meron dito sa malapit na meron kayong San Benito na occult yung dasal tapos gumagana, hindi kayo tinatablan ng bala, puntahan ko kayo. Magpabaril kayo, i-video ko. Kung hindi kayo tinamaan o hindi kayo tinablan, so magpapaalipin ako sa inyo. So sabihin nyo lang, ako ang witness. At syempre, ide-debunk ko pa rin yan. Iimbestagahan ko kung sino yung babaril. Baka kakilala nyo lang at dinaya nyo na. Iti-testing natin yan. So ito yung hamon ko sa inyo. Kung kayo talaga may totoong aral ng San Benito, magpabaril kayo. Magpasaksak kayo, magpataga kayo. Huwag yung pataga na yung seller ng medalyon kasi may laro na yon. Alam ko mga laro dyan. So mga itak-itak na yan. So magpapataga kayo, tawagin nyo ako kasi ako yung witness, ako yung magbi-video, ako yung bibigay ng instruction. Pero pag naputol yung mga kamay nyo, mga paa nyo, wala akong pananagutan dyan. Magpermahan tayo ng kontrata. Ganyan lang. Sa mga nakikinig ngayon na gusto magtangan ng San Benito, gamitin nyo yung dasal na galing sa simbahan. Yung ang pinapatungkulan talaga ay si San Benito at si Jesus Christ. Si Kristo, si Yeshua. Hindi Yahushua. Yung Yahushua, kalokohan yan. Combination yan ni Yahuwah at Yeshua. Mali yan. Hindi yan Yahushua. Yeshua yan. So mga migs, kita-kits. Until next topic.